Hello guys, good morning sa inyo. Gumising nga kami ng 4:10. 4:10 ako bumangon, nauna na sila ng alas 4. Pero kailangan kong bumangon kasi magluluto ako ng umagahan and then babaunin ng mga bata. Yun. Isang solo YouTuber nanay. Yehey! Ito po ang pangyayari sa buhay ko behind the scene. Yes. Habang nag-vlog ako, nanay din po ako. And then, mga gawain nating bahay, katulad ng gawain nating mga nanay around the world. Around the world daw. Around the house lang. Routine ng isang nanay, yes. Inyo pong panoorin kung ano po yung mga ikot ko ngayong araw. Ngayong araw lang po ha, inyo kung ano lang po yung gagawin ko maghapon. So, ma-amaze kayo kung gaano ako ka-busy. Baka kayo sasabihin nyo, ay, ayoko ng ganyan. So, kung ako hindi ko kakayanin, yay, try natin kung kakayanin din. Kung nakaya ko nga, kakayanin nyo din. At saka walang hindi kinakaya ang isang nanay. Then, guys, tag-isa na kami ni Mr. this time. Sa oras na ito ay dalawa talaga kaming nagpapalingas sa magkabilang kalan. Kasi nga, para makasalang na ng kanin sa kabila, ay ako naman ang magluluto ng ulam sa kabila. O, diba? Amazing! May kalan kami guys na tigas, kaso walang laman yung tangke. O di ba? Meron kaming shilin, meron kaming tangke ng gas pero walang laman. Ay, nabuhay natin, oo naman, oo. Tsaka talaga guys, mas trip po magluto sa dikahoy, o di ba? O yan, dalawa na ang umaapoy, umaaligab-gab sa init. Pagka palingas ko nga guys, ay nagpe-prepare na rin si Mr. ng isasalang na kanin. So ako, i-ready ko na rin yung aking mga lulutuing ulam. Ang lulutuin ko pong ulam ay yung longganisa, tsaka yung talong. O yan, nihimay ko na nga po yung talong habang nakasalang pa yung kanin doon, tsaka yung mainit na tubig. At tsaka guys pala, meron akong iinit na ulam. Pinapalambot ko pa konti, gawa na nag-frozen. Yan ay tirang ulam pa kagabi. Ano siya? Isaw ng manok. 2 araw na lang na sacrifice ng paggising ng maaga. Sa Sabado, madarating na ang Sabado, ay, babawi talaga ako sa tulog. Yung gigising siguro ako mga alas 10 na. Joke lang. Gising ako mga alas 7. Huwag na mga alas 8, alas 9, alas 10 kasi wala na tayong mapagtindahan sa tindahan. Yes, meron pa po ako binabantay ang tindahan maliban sa mga gawain kong ganiri. Yun guys, para nakikita yung bote ng Red Horse na maliit. Kagabi namin ininom ni Kuya. Yun nga yun, naghingi kami ng pulutan dun sa isaw. Inulam namin ng gabi, pero hindi pa rin naubos kasi talagang medyo madami-dami din yung isaw na inadobo ni Kuya ng iga. Yun, kaya meron akong iinit ngayon. Yun ang ulamin nila ngayong umaga. Kasi yung longganisa at yung talong na ipiprito ko ay babaunin nila yun sa school. Di bali ano guys, 3 po yung aking junakis. Isang grade 8, isang grade 4, at saka isang grade 2. Yung 3 po ay aking pamangkin. Okay guys, this time na hiwa-hiwa ko na nga yung ating talong. Ngayon ay ating huhugasan para may start na maprito! My God, tanghali na. Kailangan na natin magmadali. O diba, hindi na maintindihan ang itsura ko dyan. Basta kahit inaantok pa, sige lang, banat, kilos, luto. Ganon. Sobrang nakakatipid din kami guys dahil dito sa Bikalan na kahoy namin. Lahat na as in dito namin niluluto, katulad ng kanin, ulam, mainit na tubig. Yan, unlimited ng mainit na tubig. O baka gusto nyo yung thermos nyo dyan, wala pang laman. O lagyan natin! Anyways, pag nagluluto ako, dalawa laging putahe. Kahit nandito kami lahat tuwing hapunan, ganon yung kompleto kami as in. Nagdadalawang putahe ako, hindi ako nagsusolo ng isang putahe lang. Ewan ko, basta ganon na ang routine ko sa pagluluto since ba nag-asawa ako. Nag-asawa. Yun, laging tagko-konti lang. Halimbawa, isang balot na frozen, tapos magpiprito ako ng ganito, isda, ganon. Or merong pritong isda, may gulay siyang konti, ganon. Pero yung pritong isda, hindi hindi ganon kalalaking hiwa. Ano lang siya, tagko-konti lang kayo kasi meron siyang partner na gulay. Ganon ako magluto. Tapos minsan, kapag halimbawa pritong isda, naggagawa ako ng soup na sinigang or yung may di ba yung may mga nabibili na tayo na kasasi na soup? Ayun, nilalagyan ko na lang ng itlog, ganon. Natalsik guys yung talong, di ba? Manghirap talaga nitong iprito kapag talong kasi pag mainit na mainit yung mantika pag nilagay mo yung talong, nagtatalsikan. Umabol pa din eh. Diba yun? Eh di habang busy, habang nakasalang pang ating talong, ay di alam na, pakapi-kapi muna tayo guys. Kasi yan ang ating buhay, yan ang ating saya, yan ang ating panggamot sa pagod, di ba? Yan kasi ang gamot ko sa pagod ko eh. Pag naglalaba ako ng madami, sinasabi ko sa anak ko, nak, kapi nga. Ito na guys yung ating nagawa, pritong talong at saka yung
longganisa, o diba? Ngayon, this time, nagpe-prepare na ako guys ng mga baunan nila, pati yung mga tubigan nila. Alam nyo, minsan, independent din naman yung mga bata, kaya din naman nilang gawin. Kaso nga lang, pag mga ganitong time kasi, parang mas gusto ko, mas feel ko na nanay ako, or nagaguide ko sila. Kasi na-appreciate din naman nila yung ganun yung pag-aasikaso mo. Basta dapat, ipakita mo sa mga bata na love mo sila. Para yung respeto nila nandun, di ba? Yun po kasi. Kasi gusto kong gawin yan. Eh, malalaki na sila, high school na, elementary, grade 2 na yung bunso ko, di ba? Kaya nang tutuusin gawin yan ng mga high school. Pero ginaguide ko pa rin sila, ganun. Dadamputin na lang nila yan. Kasi ginagawa ko ding isa yan para ma-divide talaga siya ng tama yung ulam. Ganun. Kung ano yung capacity ng isang kainan nila dun sa school, yun po yung aking mga nilalagay. Di ba? Ang umusok-usok pa ang ating kanin. Di bali, ano yan? 6 yung baby, yung student ko. Ano lang siya. 5 lang yung nilalagyan ko ng baunan kasi hanggang grade 4 lang yung pangalawa ko na anak. Yun ang nagbabaon din gawa ng alas 3 din ang uwi niya simula 7 to 3 p.m. Yung mga high school ganun din hanggang 3 p.m. din. Ngayon, syempre pang umaga si Mister, nagsiship kasi si Mister lingguhan ganun, isang linggong pang umaga, isang linggong pang gabi. So kapag pang umaga siya, di kasama siya sa budget. Ayun, kasama din yung baunan din niya, nakapila din yan ganun. And then guys, simula nung naging nanay ako, simula nung napasok na yung mga anak ko, nung panganay ko pa lang ang hawak ko, yung nasa poder ko, pinapakain ko talaga yan, or nasanay din pati rin si Mister na kumakain muna ng agahan bago aalis ng bahay. Hindi ko sila pinapayagan or hindi sila naalis ng bahay nang hindi kumakain ng agahan bago umalis. Pinapalagyan ko muna ng tiyan nila. Kasi diba, experience natin yun nung tayo na papasok ka walang laman yung tiyan mo. Diba, gutom, as in, parang gutom na gutom ka na. Kaya kapag recess time natin ng mga alas 9, yung pera natin 30 pesos. Hindi nga ako nagbaon ng 30 pesos noon Ang baon ko lang po ay piso. Ang pinakamalaking baon ko na noon, nung nag-aaral ako ng elementary, ay 5 piso. Ala, tuwang-tuwa na ako kapag 5 piso ang baon ko. My God, ang dami ko nang mabibili talaga dun. Dahil guys, alam nyo, diba talong ang ating ipiprito, tapos papabaon ko sa kanila. Additional na yung longganisa na tag-isang piraso sila. Gagawa na rin ako ng sausawan nun. Yan na yung ginagawa ko guys. Yung toyo na pinisaan ko na ng kalamansi tapos pinalastik ko na siya isa-isa. So this time guys, tapos na tayo. Kukunin na lang nila yung kanilang baunan. Ay mag-relax muna naman tayo. Paupo-upo ba? Hindi ko dito. Dali mo na natin tumbler kita. Marami akong tumbler doon. Hoy! Patango-tango pa! Hindi ko siya. Ayun ba yung shampoo na kulay dito doon? Tignan nyo sila. Mga nakabihis na. Maliligo pa lang yung yung pamangking isa. Ito, yung lalaki nyo, tapos ito, magkapatid. Yan. Ito ang bunso ni kuya. Diba, dalawa sila na nakatira sa akin. Tapos yung isang pamangkin ko ay anak naman nung ate kong isa na nasa probinsya. Yay! Masaya ako kasi, basta masaya ako pag nakikita kong nag-aaral sila. Okay lang yung hirap ko, okay lang yung pag-asikaso ko. Hi! Nandito na ako. Nakabalik na nga ako guys, galing naghatid ng mga estudyante. May service din kasi akong pasabay kasi di ba naghahatid din naman ako sa elementary sa school. So nagtumanggap na ako ng service na mga bata na hindi maihatid ng nanay. So sideline. So ngayon this time sarili ko naman ang ititid ko. Pero naiwan tong bunso ko kasi mamaya pang 11 ang kanyang pasok. So muna kami banding time, kain muna kaming dalawa. Huwag ka nang pipili. Pwede kayo ng balat? Pwede kayo ng balat? Ay, ito pala. Ayun pa yung ganyan. Alak ko yan. Ilalaro kami yung uno. Yung nag-tumbling. Bakit? Umiga. Tapos tinaas niya yung paa niya. Boom. Tumbling tayo. Humiga siya. Hindi naman siya umano. Hindi naman siya umano. Nga. Muntik na matumbos uno. Diba dyan sa dyan? Diba dyan sa may quit na yan? Sa paghabak doon sa peg. Okay, after nga natin maggasolinang kumain ng gasolina. Siyempre, gasolina talaga yun kasi di ba hindi naman naandar o wala kang lakas kung hindi ka magagasolina muna. Yung ganyan, linis-linis muna tayo sa paligid ng bahay, walis-walis na sa makalat na bakuran, ganun. Ganyan po ako kasi mamaya ay marami na namang mga nakapilang mga gagawin. So, habang wala pa, ganyan, pagkatapos ng kumain, walis-walis na tayo para clear na, matapos na natin yung ating gagawin. Ako, my God. Kaya ako ito winawalis guys, papunta doon sa may bandang gitna. Gawa ng isusunog ko yan mamayang hapon pag na okay na. And then guys, nag-iigib din ako. Tunay yun. Kasi minsan wala kaming tulo talaga. Ang tubig namin kasi ay galing ng bundok.
So, minsan may time na walang tubig. Pero pag nag-uulan, malakas talagang tubig, kailangan mong buksan konti para hindi sumabog yung mga linya mo. Ganun. Pero kapag tag-init, ay, Diyos mio, Diyos por santo, ni patak, walang nagtutulo dyan sa mga linya. Kaya nakikigib kami dun sa mga mabababang linya sa kapitbahay. Ganun. Kasi iba-iba yung linya ng tubig. Merong part na malakas, meron naman yung part na hindi. Gawa ng medyo patas dito sa akin, kaya hindi masyadong maabot kapag tag-init. Kaya mano-mano talaga. Alam nyo yung 3 drum, pinupunuan namin yun, 5 timba sa CR na isa. Tapos dun sa CR na isa, 3 timba. Tapos 2 timba dito sa kusina. Nakikita nyo naman, di ba? Minsan, nagbubuhat talaga ako. Nasa live ko yun. Madalas yun, nasa live ko, nakikita nyo nagbubuhat ako ng tubig papunta dito sa kusina. Kasi ganun nga ang sitwasyon namin ng tubig, di ba? Kaya tignan nyo naman, napaka-macho ko. Huwag silang paloko-loko talaga at uumbagin ko talaga sila. Joke lang. Hindi po. Peace po. Yan, ganyan. O, tingnan nyo naman ang katawan ko, mas macho. O, dito naman na tayo sa kusina, guys. O, siyempre, parang kasalan, parang may birthday hang naganap. Hugas-hugas na ng plato. Siyempre, yung mga pinaggamitan naming mga bata, pinaglutuan ko, tinagkainan, ayan, nandyan na, pati pinagkapihan. Pati ata pinagkapihan pa kagabi. Oo, madalas kasi kami kapag hindi pa naantok, nagkakape ulit. Or kasi minsan, ako, naabot pa talaga ako ng alas 10, alas 12 sa paggawa ng gawaing bahay. Minsan, nagtitiklop pa ako ng mga magsisimula na ako ng alas 10, ganun, kasi yun na lang yung free time ko. Or minsan, 11, nagsisimula na ako magplansya, natatapos ako alauna. May ganun time na nangyayari sa buhay ko, nagagalit na nga si Mister kasi sinasabi niya, sabi niya, alagaan mo naman yung sarili mo, napabayaan mo na, pinapagod mo na masyado. Kiniklig naman ako. Hindi, pero ganun kasi ako, hanggang hindi pa ako inaantok, hanggang may iniisip pa akong gagawin. Sige, gawa. My God, sana naging robot na lang ako. Miss po? Kuya? Kunin mo na dyan. Nandito yung bayad. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk. Okay guys, 10 a.m. na. So, nagsaing na ako ng kanin kasi ginagayakan ko na rin tong papasok ng 11 a.m. tong aking bunso. Yan, diba? Kaya habang nagawa, nagluluto, ganun. Pagkatapos ko nga hugasan guys yung mga plato, niligpit ko na rin sa lagayan kasi parang feeling ko hindi ka nag-inaw kapag nakatambak pa rin siya sa isang sulok na pinapatuluan. Yan, ayoko ng ganun. Kaya nilalagay ko na. Tapos as in talaga pinupunasan ko lahat. Yung lababo, mesa, ganun. Para ano ba, malinis talaga. Kasi feel mo parang hindi ka kumilos kapag ganun na may kalat pa din. Alam niyo, hindi matapos-tapos ang gawain ng isang nanay. Grabe. Kung titingnan mo na lang, di ba, nakakapagod kayo. Sabi nila na, andyan ka lang, nanay ka, nandyan ka lang sa bahay, wala ka namang ginagawa. Asa ka. Kung kaya tumawag ng taong bahay at tingnan natin kung kakayanin mo lahat, kaya namin. Pagsabay-sabay na namin trabaho. Pagod nga lang. Iintindihin ko naman itong mga tiklupin, guys. Yan. Kasi nga, di ba, ang bilis. Alam niyo yun, hindi ko pa natitiklop yung titiklupin ko. Meron na naman akong labahin. Kaya nagpapang-abot Nagpapang-abot yung tiklupin sa labahin, yung labahin sa tiklupin. Ganon. Diyos ko po. Kaya atin nang titiklupin yung iba para hindi na tayo matambakan pa ng mas madami pa. Naku, Diyos mio. Minsan nga yung labahin hindi yung malinis na, di ba? Yung tuyo na, hindi matatanggal sa hanger kung hindi ka ulit maglalaba. Maglalaba ka na ngayon kasi syempre wala kang gagamiting hanger, saka pa siya matatanggal. Ganon ang nangyayari, my God. Tapos nakakatuwa pa, di ba, yung tambak kong tiklupin, di ba, andyan na. Tapos wala, nagkalkal yung isa kasi hahanap ng brief. Yung isa magkakalkal, hahanap ng damit. Yung isa magkakalkal ng short kasi wala na siyang short. Di ba, sabog-sabog na, naglalaglagan na minsan, yun, uulitin ko na naman. Diyos ko po, kayo nagagalit ako sa kanila. Sabi ko, ayusin nyo naman kung hindi na nga kayo naglalaba Baka pwede naman iwasan yung malaglag. Pagkatapos ko nga magtiklop guys, binabad ko na itong paa ng manok kasi lulutuin ko naman to pagbalik ko, pagkahatid ko nitong bunso. Kasi mag-11 na, so aalis na kami, babay na. Ihahatid ko na muna siya. Magna! Pagkahatid ko nga guys sa anak kong bunso, 11, ngayon nakabalik na ako mga 11:20 na. Itong labahin naman ang ating intindihin habang nagluluto tayo ng yung paa ng manok kasi nga pang tanghalian yon para mamaya pagdating ng mga estudyante meron silang mababahaw, ganun. Kasi siyempre ulamin ko din ng tanghali kung may gana akong kumain kasi mag-isa naman na lang ako. Baka mamaya na ako sasabay sa kanila pagdating nila ng mga may datating na kasi ng 2 ganun. May maagang pinapalabas sa high school, meron ding 3, ganun. Alam niyo minsan sa katamaran ko
Katamaran pa bang matatawag to? Minsan yung mga puti, hindi ko na, yung lalaban ko, hindi ko na binabanlawan. Pero dapat yung binabanlawan muna. Kaso nga lang, minsan kasi short kami sa tubig. Kaya minsan hindi ko na siya binabanlawan. Bawi na lang sa pagbabanlaw pag nasabon na. Ganun po ang aking ginagawa. Pero madalang, kasi mas gusto kong banlawan muna. Gawa ng syempre para mabawasan na yung dumi ng damit. Pero syempre, ganun talaga. Pero siguro, meron ding nagawa nun, hindi lang ako. Sorry guys, pero ganun talaga. Gawa ng minsan talaga ang hirap ng tubig sa amin. Kaya ganyan. Pero kapag one to sawa, ay naku po, isang banlaw lang sa isang timba, tapon, ganon. Isang banlaw, tapon. Ganon ang ginagawa ko. So guys, thank you for watching. Yun lang po, maglalaban na ako. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Thank you. Bye-bye. Ito po yung routine ko at buhay ko. Ito po ang aking kwento ng buhay ko. Ang gulo. Yun po ang kwento ng buhay ko at ganun po ako ka-busy. Maraming pong salamat sa panonood. Pa-like and subscribe po ng ating channel. Pakisupport po ako. Salamat!